Tinulak ni Rafa ang pinto at pumasok. "Why are you here?" Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang inangkin nito ang labi ko. Narinig kong nagsara ang pinto at sinandal niya ako roon. Napahawak ako sa braso niya. Agresibo ako nitong hinahalikan. Bumaba ang halik nito sa leeg ko. "Rafa," mahinang tawag ko sa kanya. Binuhat ako nito kaya pinulupot ko ang legs ko sa bewang niya at ang braso ko sa leeg niya. Mahigpit nitong niyakap ang bewang ko. "Baby, I want you." Bulong nito bago inangkin ulit ang labi ko. Naglakad ito habang buhat-buhat ako. Pinaglaruan nito ang dila ko gamit ang dila niya. Naramdaman ko na lang na naihiga na niya ako sa kama. Ang kamay nito ay nagumpisa ng gumapang sa legs ko. Humiwalay ito sa akin at hinubad ang satin night dress ko. Napatitig ito sa katawan ko nang tuluyan na niyang nahubad ang suot ko. "You're not wearing undies," he stated. Wala naman akong kasama rito. Sagot ko sa kanya. "I miss seeing you naked, baby," he huskily said. Pinasadahan nito ng tingin ang hubad kong katawan. I bit my lower lip. "Can I?" Aniya at dumagan sa akin. "No one's stopping you," nauutol na sagot ko. At sa kabila ng katahimikan ng gabi, nagpatuloy ang kanilang sandali sa mainit na pag-iisang dibdib. Ilang sandali pa'y magkayakap na lamang sila, kapwa nakangiti at tila hindi na kailanman bibitaw sa isa't isa. Tahimik silang nagmasid sa kalangitan, maligaya sa bawat pintig ng kanilang mga puso, na ngayoy mas malapit kaysa kailanman. "Baby, tanghali na." Hinawi ko ang kamay na tumatapik sa pisens ko. "Inaantok pa ako," reklamo ko. "Come on, you need to eat." Pagpupumilit nito. Unti-unti kong minulat ang nga mata ko. Nakatunghay sa akin si Rafa. Ngumiti ito sa akin. "Masyado ba kitang pinagod?" Ngumisi ito sa akin. Tumikim ako, "Hindi ah. Napasarap lang ang tulog ko." Ani ko at bumangon. Inalalayan naman ako nito at pinasandal. "Really?" Tukso nito. Nag-iwas ako ng tingin at napatingin sa orasan. 11:28 na ng umaga. Hindi ko alam kung anong oras na kaming nakatulog kagabi. "Kumain na tayo." Aya ko sa kanya dahil bigla akong nakaramdam ng gutom. "Can you walk?" Sinaman ko siya ng tingin, pangisi-ngisi lang naman ito sa akin. "Of course." Siguradong sagot ko, di naman ako nalumpo. Bulong ko. "All right." Mahina itong tumawa. Tumayo ako sa kama at mahinang naglakad palabas ng kwarto. Inirapan ko lang si Rafa dahil pangiti-ngiti ito sa akin. May nakahain ng pagkain sa mesa kaya umupo na ako roon at kumuha ng pagkain. Pasulyap-sulyap sa akin si Rafa na para bang may gusto itong sabihin. "What is it?" Napalunok naman ito. I would like to ask something." Panimula nito. "Are you taking pills? You know we did it many times." Napatitig lang ako sa kanya habang ngumunguya ng pagkain. "I just want to ask. Baka kasi hindi ka pa handa at baka mabuntis kita." Hindi ko maipaliwanag kung anong emosyon ang nakikita ko sa mata ni Rafa. Sari-sari ito. "I'll use protection next time even though I don't like wearing it. I want to feel you." Biglang uminit ang mukha ko. Napainom ako ng tubig. "Ang sabi mo pakakasalan mo ako, di ba?" Napatango naman ito sa akin, "Eyes, of course." "O bakit parang ang laki ng problema mo?" Natatawang sagot ko. "So, it's okay if I get you pregnant." Tinitigan ko lang ito at hindi nagsalita. Natigilan naman ito at parang kinabahan. "It's fine if ayaw mo pa. You can take emergency pills later, I already asked an OB." Kita ko ang kaba nito habang nagsasalita. "Relax." Hinawakan ko ang kamay niya. Kung ibibigay ulit sa atin, masaya ko siyang tatanggapin. "Besides, I already said yes to your not so formal proposal. I can't take it back, can I?" No, baby. I can actually marry you now." Seryosong sabi nito. Pinisil ko ang pisens niya. "Huwag tayong magmadali, okay?" Ngumiti ito sa akin at tumango. "I love you, baby." Masuyong wika nito. "I love you, Rafa." Sagot ko sa kanya, "Kumain na muna tayo." He is smiling while eating. Napangiti na rin lang ako at pinagpatuloy ang pagkain. Ang sakit ng balakang ko. Nasa loob ako ngayon ng opisina ni Rafa para lang sana ipaalam sa kanya ang schedule niya ngayong araw.
pero heto ako at nakaupo sa couch niya habang siya ay nakahiga sa kondongan ko. Ayaw niya akong palabasin. Nagbabasa ito ng nga papeles habang nakahiga sa lap ko. Rafa, doon na ako sa labas. No. May gagawin pa ako. Reklamo ko. Wala kang gagawin doon. Just stay here. Aniya habang nagbabasa ng papeles. Napairap na lang ako at nag-crossed arms. By the way, bumangon ito at umupo sa tabi ko. I will move to your condo. My condo. Nagre-rent lang naman ako roon sa condo niya, paano naging akin yun? Magiging sayo rin naman yun. Nakangiting wika nito, so, can I move in? Okay, sagot ko sa kanya. Pareho kaming napatingin ni Rafa sa pinto dahil bigla itong bumukas. Pumasok ang isang matangkad at matipunong lalaki. Napatitig ako sa kanya, may hawig ito kay Rafa. Tumayo si Rafa sa tabi ko, Kuya Richard. Tawag nito. Mabilis na lumapit sa amin ang lalaki. Parang wala ito sa wisyo niya. Balisa ito at halata sa mata at mukha nito ang lungkot at pagod. Rafael, help me, he said. Napatingin ito sa akin, ngumiti naman ako sa kanya. I'm sorry, naistorbo ko ba kayo? Anito, napailing ako at ngumiti sa kanya. No kuya, how can I help you? Seryosong sabi ni Rafa. Kuya, siya ang nikwento sa akin ni Rafa na nakakatanda niyang kapatid. By the way, this is my girlfriend. Pagpapakilala sa akin ni Rafa. Inabot ni Richard ang kamay niya sa akin at nakipagkamay. Nice meeting you. You are. I'm Lorraine po. Pagpapakilala ko, lalabas na muna ako. Nanlaki naman ang mga mata nito. You're Lorraine. Gulat na tanong nito. Kumunat ang noo ko. Why Richard? Do you know her? Nagtatakang tanong ni Rafa. Napatingin sa akin si Rafa, umiling naman ako sa kanya. Not really, but, Chelsea. Kaibigan ko si Chelsea. Pagputol ko sa kanya. Ang sabi ni Rafa sa akin ay siya ang CEO ng A&L kung saan nagtatrabaho si Chelsea. Help me, please, he pleaded, para itong batang nanghihingi ng tulong. Napatingin ako kay Rafa na seryoso ang tingin sa Kuya Richard niya. How can I help you po? It's Chelsea. I can't contact her anymore, I don't know what to do. Nag-resign na siya bago pa ako makabalik ng bansa. Paliwanag nito sa akin. Ang sabi sa akin ni Chelsea ay naka-leave lang po siya sa A&L. I didn't know na nag-resign na siya. Sabi ko. Umiling ito, she resigned. It was my fault. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Seryosong tanong ko. Napaupo ito sa couch at napahilamo sa mukha niya. Napaupo rin ako pati na si Rafa. Akala niya ay umalis ako ng bansa para magpakasal, which is not true. Umalis ako to call off the wedding. Anya, your mom still pushed you to marry Sabrina. Alam ba ni Dad to? Wika ni Rafa. No, hindi ko na sinabi kay Dad dahil alam kong aawayin lang siya ni Mommy. Paliwanag ni Kuya Richard, napatingin ito sa akin, alam mo ba kung nasaan si Chelsea? I need to explain everything. Bakit mo kailangang mag-explain sa kaibigan ko? Seryosong tanong ko. Because, natigilan ito. I love her. Mahinang sabi nito. Hindi ko alam na may boyfriend pala si Chelsea. We are not yet in a relationship, but I know she likes me kaya umalis siya ng A&L nang inakala niyang ikakasal na ako. Please, help me. I need to talk to her. Hinawakan ni Rafa ang kamay ko. I sighed. Ang alam ko ay umuwi siya ng probinsya nila sa Visayas. I'll call her. Kinuha ko ang phone ko at pipindutan na sana ang number ni Chelsea, pero tumigil ako. Seryoso ka ba sa kaibigan ko? Yes. I will do everything for her. Seryosong sagot nito. Nakipagtitigan ako sa kanya. Sa huli ay ako rin ang nagbaba ng tingin at tinuloy na ang pagtawag kay Chelsea. Hello girl. Masayang bati ni Chelsea sa akin. Pinindot ko ang speaker. Chelsea, kamusta ka na? Kailan ka babalik? Ilang weeks ka nang naka-leave. Natahimik si Chelsea sa kabilang linya. Chels, tawag ko rito. Napatingin ako kay Kuya Richard. Magsasalita na sana ito nang pigilan siya ni Rafa. Hindi na ako babalik sa A&L Lori. Nag-resign na kasi ako. Sagot nito. Why? Hindi ka ba masaya roon? Masaya naman pero, natigilan ito. Basta, nandito kami ngayon ni Mama sa probinsya.
Dito na muna ako. Are you okay? Nag-aalalang tanong ko. Oo naman. Mahina itong tumawa. She's not. Kung may kailangan katawagan mo lang ako, ha? Okay, girl. Huwag kang mag-alala. Ayos lang talaga ako rito. Baka mag-asawa na ako. Natatawa pa nitong sabi. Nagsalubong naman ang kilay ni Kuya Richard sa sinabi ni Chelsea. Napangiti ako. Binaba ko na ang tawag. Napatayo naman si Kuya Richard. I need to go now. She's not marrying anyone. Mabilis itong lumabas ng opisina ni Rafa. Nagkatinginan naman kami ni Rafa. That bastard. He did not even said thank you. Napangiti na lang ako kay Rafa, hayaan mo na. Gusto niya yatang siya ang pakasalan ng kaibigan ko. Umakbay naman sa akin si Rafa at napapailing ng umingiti. Sabado na ngayon at inaya ako ni Rafa na sa labas kumain ng dinner. This past few days ay nahahalata kong parang may malalim itong iniisip, kapag tinatanong ko naman siya kung may problema siya sinasagot niya lang sa akin na wala raw. Pero, hindi ako naniniwala. Para itong balisa at kinakabahan. Tinawagan ko si Rafa na nasa labas na ako ng restaurant naghihintay. Hindi na ako nito nasando kanina dahil may pinuntahan daw itong importante. Malapit na raw siya sa restaurant. Maya-maya pa ay huminto ang kotse niya at bumaba ito. Agad akong ngumiti sa kanya. Hi! Bati ko sa kanya. Hey, beautiful! Aniya at humulik sa pisenge ko, let's go inside. Wika nito at hinawakan ang kamay ko. Umakyat kami sa second floor ng restaurant, sinalubong naman kami ng staff ng restaurant at hinatid sa private room na ni-reserve ni Rafa. May mga decorations ang room at maganda ito. Pinag-urong ako ni Rafa ng upuan, pagkatapos kong umupo ay umupo na rin si Rafa. Ang ganda ng decorations. Ani ko, you like it. Tumango ako sa kanya at napatingin sa paligid. Kamusta ang lakad mo? Tanong ko sa kanya. It was fine. Tipid na sagot nito. Napatitig ako sa kanya. Are you sure na okay ka lang? Yes, I'm okay. Nanliit ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Uminom ito ng tubig. Hindi talaga ako kumbinsido na okay lang siya. Bakit pakiramdam ko nagsisinungaling ka sa akin, Rafael Montclair? I'm not, baby. Tumikim ito at umayos ng upo. Tinitigan ko lang siya. Ang alam ko ay okay naman ang kumpanya niya, wala namang nasasabi sa akin na problema sa family nila ang mami niya kapag nagkakausap kami at okay na rin naman ang kuya niya at si Chelsea. After ng ilang buwan na pagsuyo ng kuya niya kay Chelsea ay naging okay din silang dalawa. Wala rin naman kaming problema ni Rafa. Nang dumating na ang pagkain ni order ni Rafa ay kumain na kami. Tahimik lang ito, inoobserbahan ko ang bawat galaw niya. Panay-inom ito ng wine. You can tell me if you have a problem, Rafa. I'm really fine, baby. I'm just kinda nervous. Pabulong na sabi nito. Why are you nervous? Tak ang tanong ko. Napailing ito, let's finish our food first. May sasabihin ako sa'yo mamaya. Are you breaking up with me? Nangunot ang noo nito. Why would I break up with you, Lorraine Castillo? Nagkibit balikat ako sa kanya. Silly, napangiti ito sa akin. Mahina naman akong tumawa at pinagpatuloy na namin ang pagkain. Nang matapos na kaming kumain ay uminom kami ng wine. Napag-usapan namin ang pagpapakasal ni Kuya Richard at Chelsea next year. I'm happy for my friend at ramdam kong mahal siya ng kuya ni Rafa. Hindi ito tumigil sa pagsuyo sa kaibigan ko hanggang sa tinanggap siya ulit ni Chelsea. Baby, we've been in a relationship for 6 months. Panimulan nito, are you happy? Ngumiti ako sa kanya, yes. Masayang masaya ako. Tumikim ito at seryoso akong tiningnan. I am too. Ngumiti ito sa akin, I was scared that I might lose you again but thank God you still love me. I was the happiest when you told me that you still love me. Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko ng gabing yun. Before, every day when I see you, gustong-gusto kitang yakapin. Why are you suddenly saying this? Tanong ko sa kanya. Naisip ko na kapag sinabi mong hindi mo na ako mahal ay hinding-hindi na ako magmamahal ulit. Parang hindi ko nakikita ang sarili ko na hindi kita kasama. Nakatitig lang ako sa kanya habang nagsasalita siya. Bigla itong tumayo at lumapit sa akin. Alam kong bago pa lang tayo. 6 months. Hell, every time I am with you feels like heaven.
Bigla itong lumuhad sa harap ko. Napasinghap naman ako nang nakita ko ang singsing na hawak nito. Baby, can I turn this 6 months into a lifetime? I promise not to hurt or break you. I will cherish and protect you and I will make you happy in every possible way I can. I will offer you my life and my body. Natawa ako sa huling sinabi niya. Tumulo ang luha kong pinipigilan ko kanina pa. Will you be my Mrs. Montclair? Will you marry me? Nangingilid na rin ang luha ni Rafa. I bit my lower lip and nodded. Yes, sagot ko sa kanya. It's a yes. Nauutol na tanong nito. Parang hindi ito makapaniwala sa sinagot ko. Tumungo ako sa kanya at umiiyak na nilapit sa kanya ang kamay ko para ilagay ang singsing na hawak niya. Dahan-dahan niya namang isinuot ang singsing sa kamay ko. Pagkatapos niyang masuot ang singsing ay yamakap ito sa akin habang nakaluhod pa rin. Rinig ko ang mahinang pag-iyak nito. Thank you, thank you. Paulit-ulit na sabi nito. Yamakap ako sa kanya at napatitig sa daliri kong may suot ng engagement ring. Mahina akong napatawa habang umiiyak. Tumayo si Rafa at hinawakan ang kamay ko para itayo ako mula sa pagkakaupo. Pinunasan niya ang mukha ko. I love you so much. Mahal na mahal din kita, Rafa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hinaplos nito ang likod ko. Ito ba ang dahilan kung bakit ka kinakabahan? Tanong ko sa kanya. Yes, baka kasi ayaw mo akong pakasalan. Anito at hinagkan ang ulo ko. I'm glad you said yes. Humiwalay ito sa akin ng yakap. Tinitigan ako nito sa mata at hinaplos ang pisenge ko. I can't wait to call you Mrs. Montclair. Ngumiti ito sa akin. Unti-unti nitong nilapit sa akin ang mukha niya. Napapikit ako nang maglapat ang labi namin. Ito na ang pinakahihintay naming araw ni Rafa. Ilang minuto na lang ang hihintayin ko at sa wakas ay ikakasal na kami ni Rafa. Sobrang saya ko ngayon na kinakabahan. Nakangiti akong nakaharap sa salamin habang tinitingnan ko ang sarili ko. Suot-suot ko na ang puting wedding gown ko. Oh my gosh, you're perfect. Ani Audrey na nasa likod ko. Nakasuot ito ng kulay asul na long gown at nakangiting nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Malaki ang pasasalamat ko kay Audrey dahil siya ang tumulong sa amin ni Rafa sa preparations ng kasal namin. Sobrang excited nito dahil si Rafa daw ang unang ikakasal sa kanilang magkakaibigan. Excited ka na ba? Pagtatanong nito, tumungo ako sa kanya. Oo, kagabi pa nga ako excited. Hindi ako nakatulog ng maayos. Sagot ko sa kanya. Lumapit ito sa akin at hinawakan ang magkabilang balikat ko habang nakaharap sa kanya. Finally, ikakasal na kayo. Naiiyak na wika nito. Oh no, bawal umiyak. Aniya at tumangala para hindi tumulo ang luha niya. Napangiti ako sa kanya. Thank you, Audrey. Sa lahat ng naitulong mo mula noon pati sa kasal namin ni Rafa. Ano ka ba? Pinunasan nito ang namamasang mata niya, para nakitang kapatid. I will do everything for you. You know that, right? Tumango ako sa kanya at ngumiti. Pinipigilan kong umiyak dahil nag-iinit na ang mga mata ko. You deserve each other, Lori. I know that Rafael loves you so much. Ngumiti ito sa akin, kapag sinaktan ka niya, just call me and I will beat him for you, okay? Or I'll shoot him instead. Natawa naman ako sa sinabi niya. Let's go. Your groom is waiting for you. Aniya at hinawakan ang kamay ko. Hindi rin nagtagal ay dumating na kami sa harap ng simbahan. Nakaupo lang ako sa loob ng bridal car. Mula rito sa loob ng kotse ay nakikita ko ang mga kaibigan ko sa The Sheer, sila ang bridesmaids ko. Si Chelsea naman ang maid of honor ko at si Kuya Richard ang best man ni Rafa. Next year ay ikakasal na rin silang dalawa. Lumapit sa akin ang wedding coordinator. Mag-start na raw ang entourage march in 10 minutes kaya hinanda ko na ang sarili ko. Magkakasunod na pumila ang mga kaibigan ko at katabi nila ang mga kaibigan ni Rafa na mga groomsmen. Napangiti ako habang nakatingin sa kanila. Maya-maya pa ay narinig ko na ang tugtog at bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Magkapares na pumasok ang bridesmaids at groomsmen namin ni Rafa. Cute na cute rin ako sa flower girls at ring bearer namin ni Rafa. Kompleto rin ang sponsors namin ni Rafa pati na ang ninang at ninong. Hindi ko na nakita kanina nang ihatid si Rafa ng mga magulang niya sa altar dahil natatabunan siya ng wedding entourage.
Nakita kong lumapit na sa akin ang wedding coordinator at mahinang kumatok. Binaba ko naman ang salamin. "You're next, ma'am." Nakangiting wika nito. Binuksan ko ang pinto ng kotse at dahan-daang bumaba. Inalaya naman ako nito sa wedding gown ko. Nang tuluyan na akong mapababa ay inalaya naman ako nitong maglakad papunta sa nakasaradong pinto ng simbahan. Tumayo ako roon, I heaved a deep sigh. "This is it, Lorraine." Nakangiting wika ko. Inayos ng wedding coordinator at assistant niya ang gown ko at ang veil ko. Nang maayos na ito ay nagsalita ang wedding coordinator na ready na akong pumasok. "Walk slowly, ma'am. Enjoy your walk as the most beautiful bride and smile." Ani ng coordinator at ngumiti sa akin. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Kinakabahan man ay ngumiti pa rin ako. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ko. Narinig ko na ang wedding song namin ni Rafa. Mahigpit akong napahawak sa bridal bouquet ko. Ilang segundo lang ay unti-unti nang bumakas ang pinto. Ang unang hinanap ng mga mata ko ay si Rafa na nasa pinakadulo. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Napakagat ako ng pangibabang labi ko nang makita kong napatingala ito sandali at binalik ang tingin sa akin. Hindi ko napinansin kung maganda ba ang dekorasyon at kung sino-sino ang bisitang narito ngayon sa loob ng simbahan. Marahan akong naglalakad sa aisle habang nakangiti. Diretso lang ang tingin ko kay Rafa habang naglalakad ako. Siya lang ang gusto kong makita. Hindi ko na napigilan ng malyak ako. Siya ang lalaking unang minahal ko. Marami kaming napagdaan noon. Nakidnap ako. I had miscarriage. Muntik na akong mamatay at nagkahiwalay kami ng ilang taon. Pero sa huli bumalik pa rin kami sa isa't isa. Mas matimbang pa rin ang pagmamahal na meron kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari sa amin o kung ano pang pagsubok ang pagdadaanan namin pagkatapos nito, pero ang alam ko ay kakayanin namin. Alam kong hindi kami susuko at alam ko ngayon na magiging matatag kami dahil mahal na mahal namin ang isa't isa at may tiwala kami sa isa't isa. "Oh my daughter," naiiyak na wika ng mommy ni Rafa at yamakap sa akin. "Hiha, anak," nakangiting sabi ng daddy ni Rafa at niyakap din ako nang kumalas ng yakap sa akin ang asawa niya. "Mommy, daddy," mahinang sambit ko. Nahihiya pa ako dahil hindi pa ako sanay na tawagin silang ganoon. Ngumiti naman sila sa akin at tumayo sa gilid. Napangiti ako nang makita ko na sa malapitan ang lalaking mapapangasawa ko. "You're so beautiful," masuyong wika ni Rafa nang makalapit na ako sa kanya. Namamasa at namumula ang nga mata nito. "Hi," tipid na sabi ko. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ko at inalalayan ako para maglakad sa harap ni Father. Nag-umpisa na ang wedding ceremony. Magkahawak kamay lang kami ni Rafa habang nakikinig habang tumatakbo ang seremonya ng kasal namin ni Rafa. "Mr. Rafael, do you take Miss Lorraine, for your lawfully wedded wife, to love and cherish from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health? If so, say, I do." Ani Father. "I do," nakangiting sagot ni Rafa. Inulit ni Father ang tanong niya kay Rafa sa akin. Humugat muna ako ng malalim na hangin at malapad na ngumiti bago sumagot. "I do, Father," sagot ko, and we exchanged our wedding rings with a smile in our faces. "Having witnessed your marriage in the eyes of God and before all who are assembled here, by the authority invested in me, I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride." Unti-unting itinaas ni Rafa ang veil ko habang nakangiti. Nang malagay na niya sa likod ng ulo ko ang veil ko ay hinapit ako nito palapit sa katawan niya. "My Mrs. Rafael Montclair," na mamaos na wika nito. Hinaplos ko ang balikat nito at ngumiti sa kanya. Nilapit nito ang mukha niya sa akin at hinalikan ang labi ko. Tumagal ng ilang segundo ang halik namin ni Rafa. Narinig kong nagpalakpakan ang guests sa loob ng simbahan. Nang maghiwalay ang mga labi namin ay napangiti ako kay Rafa. "I love you," masuyong wika ko. "I love you, Mrs. Montclair," sagot nito at binigyan ako ng mabilis na halik sa labi. Narinig ko namang humiyaw ang mga guests namin. Mahina kong hinampas ang balikat ni Rafa. Pagkatapos ng picture taking sa loob ng simbahan ay sumakay na kami sa bridal car. Papunta na kami ngayon sa wedding venue namin. "I'm so happy today, baby," ani Rafa na nakaupo sa tabi ko. "Ako rin," nakangiting sagot ko.
Can we go home now? Ha? Why? Tak ang tanong ko. Honeymoon. Bulong nito sa tenga ko. Kinurot ko siya sa tagiliran. Bukas pa ang honeymoon natin, Rafa. Natatawang sabi ko. We can advance it. Sagot naman nito. Behave yourself, Rafa. Marami ang naghihintay sa atin. Yamakap ito sa akin patagilid. Okay, wife. Aniya at humulik sa pisenge ko. Hinaplos ko ang braso niya at naiiling na ngumiti. 10:00 na ng gabi nang makaakyat kami ni Rafa sa kwarto namin. Dito na muna kami nagstay sa isang hotel para mas malapit sa airport dahil babiyahe pa kami bukas ng hapon papuntang Italy para sa honeymoon namin. Regalo iyon ng parents ni Rafa sa amin. Nandito na rin ang mga gamit namin dahil maaga kaming nag-empake ng mga kailangan naming dalhin. Pagod man kami ni Rafa ngayon pero pareho naman kaming masaya sa araw ng kasal namin. It was beyond perfect. Hindi ko ni-expect na ganoon kaganda ang venue namin. Ang sabi ko lang kay Audrey ay okay na ako sa simple lang, ang mahalaga lang sa akin ay may kasal kami ni Rafa at ma-accommodate ng maayos ang mga bisita. Baby, tawag sa akin ni Rafa na kakagaling lang sa banyo. Wala na itong pangitaas na damit. Pagod akong ngumiti sa kanya. Okay na ba? Yes. Let me carry you. Malambing na wika nito. Naka-bathrobe ako ngayon habang nakaupo sa paanan ng kama. Ni-ready ni Rafa ang warm bath ko sa bathtub. Lumapit sa akin si Rafa at kinarga ako papasok sa banyo. Mahigpit naman akong napakapit sa leeg niya. Binaba ako nito sa tabi ng bathtub at siya na mismo ang naghubad ng bathrobe ko at inalalayan akong makahiga ng maayos sa bathtub. Pinagmasdan ko lang ang asawa ko habang naghuhubad ng pang-ibabang kasuotan niya. Asawa ko, you're admiring your husband's body. He grinned. Hindi ba pwede? I chuckled. Of course you can. Ngumisi ito sa akin at tumabi na sa akin sa bathtub. Hinaplos nito ang braso ko. Maya-maya pa ay minasahe na nito ang legs ko. Napapikit ako at mahinang napadaing. Kanina pa nananakit ang legs ko. Ang akala ko ay masahe lang ang gagawin ng asawa ko sa akin pero unti-unting tumaas ang kamay nito papunta sa gitna ko at doon naman inumpisahang masahiin ito. Rafa, yes, baby, namamaos na sagot nito. Naramdaman ko ang paghalik ni Rafa sa noo ko, pababa sa labi ko. I'm sorry baby, but I can't wait for tomorrow. Bulong nito. How many kids do you want? Tanong nito. 2 or 3. How about 5? Habol-habol ko ang hininga ko habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Rafa. Inalalayan ako ni Rafa na makatayo at tinuyo ang katawan ko gamit ang towel. Pagkatapos noon ay binuhat ako nito palabas ng banyo at maingat na inihiga sa kama. I'm supposed to have a warm bath para kahit papaano ay mawala ang pagod ko. I pouted. We can rest later, wife. Nakangising sabi ni Rafa. Dumagan ito sa akin at hinalikan ang pisenge ko. Akala ko ay pagod ka rin. Yeah. Sagot nito at hinalikan ang leeg ko, but I want my wife now. He caressed my face and leaned forward to kiss my forehead. Look at me. Minulat ko ang mga mata ko at sinalubong ang mga titig ni Rafa. Ngumiti siya sa akin. I'm so lucky to be your husband, he said while smiling. Talagang swerte ako sa kanya. Sino ba namang mag-aakala na mamahalin ako ng isang Rafael Montclair? Langit siya, lupa ako. Sobrang magkalayo ang agwat ng antas namin sa buhay pero kakaiba talaga ang tadhana. Sa dinami-daming babae sa mundo ay ako pa ang minahal niya. Hinawakan ko ang magkabilang pisenge niya, mas maswerte ako sa iyo. Nakangiting sabi ko. Buong puso ko siyang hinalikan sa labi at tumugon naman si Rafa sa halik ko. First round, done. More to go. Bulong nito. Ilang buwan na ang nakakalipas ng may kasal kami ni Rafa at araw-araw ay mas nagiging sweet at maalaga ang asawa ko sa akin. Lumipat na rin kami sa sarili naming bahay at nagulat ako dahil hindi ito simpleng bahay lamang. Isa itong malaking mansyon. Ang akala ko pa noong una ay bahay ito ng mga magulang niya pero ang sabi ni Rafa ay bahay daw namin ito at dito namin palalakihin ang 5 anak na napag-usapan namin. He wants to have a big family dahil only child lang siya, mas maganda raw na may kalaro ang magiging anak namin at higit sa lahat, mas maganda raw kapag lumaki na ang mga magiging anak namin ay may matatakbuhan sila, kapag kailanganin nila ng tulong kapag tumanda na kami.
Nakaupo ako ngayon sa dining table habang nakangiti. Nakabihis na ako at hinihintay ko na lang na umuwi ang asawa ko. Nag-bake ako ng cake kanina at nagluto ng dinner namin. Hindi ako pumasok sa trabaho kanina dahil sumasakit ang ulo ko. Maya-maya pa ay narinig ko nang may pumasok na kotse. Inihanda ko na ang sarili ko. "Baby, I'm home," rinig kong sabi ni Rafa. Tumayo ako at sinalubong ang asawa ko. Agad itong napangiti nang makita ako. Lumapit ito sa akin at humulik sa labi ko. "How are you feeling?" Nag-aalalang tanong nito. "I'm fine, Rafa. Nagluto ako ng dinner natin," ani ko habang nakayakap sa kanya. Inamoy-amoy ko ang leeg nito. "Ang bango, nagpahinga ka na lang sana. Baka mabinat ka." Hinaplos nito ang likod ko. "Okay na ako, kain na tayo." Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at ngumiti. Pinisil nito ang ilong ko. "You're beautiful." Malambing na wika nito. "Bagay ba sa akin?" Nakangiting tanong ko at bahagyang umikot. Matama naman itong nakatitig sa akin. "Yes." Hinapit ako nito sa bewang, "But I like you naked, baby." Bulong nito. Kinurot ko siya sa tagiliran bago hinila papunta sa dining table. Ngumisi naman ito sa akin. "You bake cake. May okasyon ba akong nakalimutan?" Ang tanong nito. "Wala naman. I just want to bake." Sagot ko sa kanya at ngumiti. Napatingin ito sa mga niluto ko at napangiti. "Thank you for the foods, baby." "You're welcome. Come on, let's eat." Masayang wika ko. Nag-umpisa na kaming kumain. Habang kumakain kami ay nagtatanong ako kung anong nangyari sa araw niya. Nagkwento naman ito sa akin. "By the way, Mateo called me. He is planning to propose to Marlene." Aniya. Nanlaki ang mga mata ko, "Really?" Tumango naman ito sa akin. Uminom ito ng juice. Tapos na siyang kumain. Magpapakasal na rin si Marlene. "I'm so happy," ani ko. "That's not it. De La Fuente called me too. He is also planning to propose. And so my other friends." Natatawang sabi nito, "They all want to get married next year, maybe after Kuya Richard's wedding." I bit my lower lip and started to get emotional. 5 months na lang at ikakasal na si Chelsea at Kuya Richard. "Hey, why are you crying?" Nag-aalalang sabi nito. Agad na lumapit sa akin si Rafa at hinaplos ang likod ko. "I'm just happy for them." Naiiyak na sagot ko sa kanya. "Hush now." Pag-aalo nito sa akin, "Why are you so emotional lately?" Hinaplos nito ang likod ko at hinalikan ang noo ko. Nang tumahan na ako sa pag-iyak ay ngumiti ako sa kanya. "Tikman mo na ang cake na ginawa ko." Napatingin ito sa cake na ni-bake ko. Kinuha nito ang phone niya at kinuha na ng litrato ang cake. Medyo kinakabahan ako sa magiging reaksyon niya pero ngumiti na lang ako para hindi halata. "Dali na." Excited na kinakabahang sabi ko. "All right." Natatawang sabi nito. "Pull this up." Tinuro ko sa kanya ang pulang ribbon. Hinawakan niya naman ito at unti-unting hinila pataas. Nakangiti lang ako habang pinagmamasdan kung ano ang magiging reaksyon niya. "Wait, what is this?" Tinitigan nito ang card na lumabas na nakabalot sa plastic nang nahila na niya ng ilang beses ang ribbon. "Hello Daddy." Ang tanong nito at napatingin sa akin. I smiled at him. "Hilahin mo pa," ani ko. Sinunod naman nito ang sinabi ko. "Damn, you're pregnant." Hindi makapaniwalang sabi nito nang makita niya ang sonogram picture ng anak namin. Tumango ako sa kanya at naiiyak na ngumiti. "And it's a girl. Congratulations. I'm 7 weeks pregnant, Daddy." Yan ang huling nakasulat sa card. Napatulala si Rafa, "You're 7 weeks pregnant." Mahinang bulong nito. Hinawakan ko ang kamay niya. Bigla itong tumayo. "I'm gonna be a father again." Mahina itong tumawa, "We will have a baby girl." Hinila niya ako patayo at mahigpit na niyakap. "Yes Daddy, we're pregnant." Masayang sabi ko habang yakap-yakap siya. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at pinaghahalikan ang buong mukha ko. I giggled. "Kaya pala you're always emotional lately. Damn, you're really pregnant." Aniya. Kaninang umaga ko lang nalaman. Nagpunta na ako sa OB dahil 1 month na rin akong delayed. "Huwag ka nang magtrabaho, okay? You need to stay here and rest. Huwag ka nang magluto or kahit ano.
Nandito naman sila ni Letty. Anito. Napasimangot ako at kumalas sa pagkakayakap sa kanya. I am very healthy, Rafa. Kaya ko pang magtrabaho. Nagtanong na ako sa OG ko kanina. She said that I can still work. Paliwanag ko sa kanya. Still no, baby, I don't want you to get tired. Inirapan ko na lang siya. Mahina naman itong tumawa at yamakap sa akin. I'm so happy. I love you, baby. I smile. I love you, Rafa. Alauna na ng madaling araw at hindi pa ako makatulog. Kanina pa ako paiba-iba ng pwesto ng higa pero hindi talaga ako makatulog. Napatingin ako kay Rafa na mahimbing na ang tulog. Gusto ko sana siyang gisingin pero nakokonsensya ako. Alam kong pagod ito sa trabaho at kailangan niyang magpahinga pero may gusto akong kainin. Nagbuntong hininga ako at sinubukang matulog ulit pero wala pang ilang minuto nang bumangon ako ulit at naiinis na umupo sa kama paarap kay Rafa. Rafa, mahinang tawag ko sa kanya. Nakagat ko ang pangibabang labi ko at mahinang niyugyug ang balikat ni Rafa para magising siya. Rafa, gising ka muna. Gumalaw naman ito at unti-unting minulat ang mga mata. Baby, why are you still awake? Papikit-pikit pa ang mga mata nito. I can't sleep. May gusto akong kainin. Nahihiyang sabi ko. Napabangon naman ito. What is it? Si Chelsea kasi kanina nakita ko nag-post. Nagluto siya ng turon. Panimula ko, kumunot naman ang noo ni Rafa. And, pwede bang humingi ka sa kanya tapos papuntahin mo siya rito? Nakita kong napatingin si Rafa sa orasan. Baby, it's already 1 in the morning. Tulog na sila. Napayuko naman ako, okay. Mahinang sabi ko. Tumalikod ako ng higa kay Rafa. Narinig kong nagbuntong hininga si Rafa. Hinaplos ni Rafa ang braso ko. Pwede bang mamaya na lang yan? Makakaistorbo pa tayo sa kaibigan mo at kay kuya. Or I will let Letty cook it for you now. Aniya. Pero, ngayon ko gustong kumain at yung gawa ni Chelsea ang gusto ko. Mahinang sabi ko. Biglang nanikip ang lalamunan ko. Hindi ko na napigilan at umiyak na ako. Hey, why are you crying? Umiling ako at binaon ang mukha ko sa palad ko. Sobrang sama ng loob ko. Pinapatahan niya ako pero ayaw kong tumigil sa pagiyak. Gusto ko lang naman kumain ng turon na gawa ni Chelsea. Okay, I will call kuya. Aniya, hindi ko siya pinansin. Umiiyak pa rin ako. Hello, kuya. I'm sorry to bother you this late but my wife is craving something. She wants to eat turon, yung niluto ni Chelsea. Hello, Chelsea. Yes, she wants it. Pwede ba kayong pumunta rito sa bahay? I know it's late. I'm sorry but she is crying now. Ayaw niyang tumahan, thank you. Rinig kong sabi nito. Baby, papunta na sila. Aniya at hinalikan ang braso ko, stop crying now. Bumangon ako sa kama at pumasok sa banyo para maghilamos. Pagkatapos kong maghilamos ay umupo ako sa couch at nag-crossed arms. Umupo ito sa tabi ko pero hindi ko siya pinansin. Hinawakan nito ang kamay ko pero kinalas ko ito. Baby, are you mad at me? Sinaman ko lang siya ng tingin. Kung hindi pa ako umiyak ay hindi niya patatawagan ang kuya niya. I'm sorry, okay. Sinubukan itong yamakap sa akin pero umusag ako palayo sa kanya. Narinig ko naman itong mahinang napamura. Umirap lang ako. Girl, I'm here na. Dala ko na ang turon na gusto mo. Ani Chelsea at tinaas ang paper bag na dala niya. Kinuha ko ito sa kanya at agad na binuksan. Napangiti ako nang makita ko ang turon na bagong luto. Mainit-init pa ito. Umupo ako sa couch, ganoon din sila ni Chelsea at Kuya Richard. Tumabi naman si Rafa sa kuya niya. Thank you Chels, thank you kuya. Ani ko at kinagat ang turon na papikit naman ako. Ang sarap. Mabuti na lang at nagtira ako kanina. Ani Chelsea. She's mad at me. Ani Rafa, just call you as if you need something, we will try to help with your wife's cravings. Ani Kuya Richard at tinapik ang braso ng kapatid niya. Dahan-dahan naman girl, baka mabilaukan ka, natatawang sabi ni Chelsea. Hindi ko siya pinansin at ni-enjoy lang ang pagkain ng turon. Para akong nakakain ng pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Umupo sa tabi ko si Rafa. Tipid akong ngumiti sa kanya at pinagpatuloy ang pagkain ng turon.
Nakita kong napangiti si Rafa at napakamot sa batok niya. Maganda ang panahon ngayon kaya nasa garden kami ni Rafa. Naghahanda ako ng niluto kong merienda namin sa mesa. Napasulyap ako sa dalawang anak ko na may hawak na yantok. Luna, be careful, sigaw ni Rafa sa pangalawang anak niya. Yes daddy, sagot naman ni Luna. Ate naman, reklamo naman ni Logan. Muntik na kasi itong mataman ng yantok sa mukha. Daddy, close your eyes. Napalingon naman ako kay Ray na iniipitan ang buhok ni Rafa. Si Rina naman ay nilalagyan ng eyeshadow ang daddy niya. Daddy, you look like a girl now, hagik-hak na sabi ni Rina. Am I? Nakangiting tanong ni Rafa. Parehong tumawa ang kambal. Hinila naman sila ni Rafa at kiniliti panay tawa naman ang kambal. Natawa ako sa itsura ni Rafa. May mga nakaipit sa buhok niya nga pambatang hair clips at may makeup din ang mukha niya. Ginawa na naman siyang model ng kambal namin. Daddy, stop it, daddy, halakhak na sabi ni Rina. Mommy, help, sigaw naman ni Rain. Napailing naman ako at lumapit sa kanila. Binitawan naman sila ni Rafa kaya agad na tumakbo sa akin ang kambal at niyakap ako. Lumapit na rin sa amin si Luna at Logan. Kids, kumain na tayo. Sabi ko. Baby, look at what your kids did to me. Sumbong nito sa akin. Kinurot ko naman ang pisenge niya. Ang ganda-ganda mo daddy. Natatawang sabi ko. Nagbilat naman ang kambal sa kanya at tumakbo palapit kay Luna at Logan. Kinarga naman nila ang kapatid nila lumapit sa akin si Rafa at Yermakap. Pinagpraktisan ka na naman ng mga anak mo. Natatawang sabi ko at pinunasan ng wipes ang mukha niya. Ngumiti ito sa akin at napatingin sa mga anak namin na naghahabulan na. They are beautiful. Saad nito. Sa loob ng nagdaang taon ay minsan ay hindi ako sinaktan ni Rafa, mas lalo ako nitong minahal at inalagaan. Nang dumating ang mga anak namin ay mas lalo kaming sumaya. Lex, sigaw ng kambal nang makita nila si Lexi, ang panganay namin. Tumakbo sila palalapit sa kapatid nila at yamakap. Sumunod din si Luna at Logan. Natupad nga ang napag-usapan naming 5 anak. Lexi is 15 years old, Luna is 14, Logan is 13 and ang twin girls namin which is Rina and Rain are both 11 years old. What the hell Logan? May pasa ka na naman. Pag-alit na wika nito. Si Ate Luna kasi, reklamo nito. Luna, what are you doing with our brother? Kunot noong tanong ni Lexi. Mana talaga sa'yo yang panganay mo. Ani ko. Yeah, look at her. Natatawang sabi ni Rafa. Hindi niya ako siniseryoso ate. Akala niya hindi ko siya hahampasin ng yantok. Sagot naman ni Luna. Kids, kakain na tayo. Sigaw ni Rafa dahil parang magbabangayan na si Luna at Lexi. Napalingon naman sila at naglakad papunta sa amin. Where have you been Lexi? Tanong ko sa panganay namin. I went to Tito Richard, mommy. Sagot nito at umupo sa tabi ng daddy niya, you look like a girl again dad. Natatawang sabi ni Lexi. Nagsitawanan naman ang mga kapatid niya. Nilagyan ko na ang plato nila ng pasta at toasted bread. Thank you mommy. Isa-isang sabi nila, Daddy, can we go to Japan and China? Ani Lexi. Why? Gusto mo bang mag-vacation? Tanong ni Rafa. Napatingin naman ako kay Lexi. Kinda, I want to buy something. Sagot nito at binigay ang phone sa daddy niya. Pinakita naman ni Rafa sa akin ang mga pictures na nasa phone ng panganay namin. I want to buy all of it. Wika nito, ano ang nga ito anak? Tak ang tanong ko habang nag-scroll ng pictures. Resin actions figures mommy. I want to collect those. Sagot nito sa akin, napatingin naman ito sa daddy niya. Please, daddy, I want those. Napatingin naman sa akin si Rafa. Magkano ang mga ito? Tanong ko. Ang dalawang life-size, almost 200k each. Ang iba probably ranging from 20k to 60k, it depends on its scale. Sagot nito at kumagat ng tinapay. Napaawang ang mga labi ko. Sa naalala ko ay may dalawang life-size na nasa picture, at lampas 30 ang hindi life-size. At kailan ka pa nahilig sa ganito, Lexi? Pagtatanong ni Rafa. Just recently, Daddy. I ordered online, next month ay dadating na ang iba. Alam mo namang matagal ko nang pinapanood ang anime na yan, Daddy. Please, I want those.
Okay sagot ni Rafa. Yamakap naman si Lexi sa daddy niya at pinugpog ng halik ang buong mukha nito. Thank you daddy. I love you. Ngumiti ito sa amin. Kinurot ko naman si Rafa. Baby, minsan lang humingi ang panganay natin. Bulong nito sa akin. Ang dami at ang mamahal noon. Reklamo ko. I can earn that in a minute baby. Mahinang bulong nito. Don't spoil them too much. Kakabili mo lang ng kondo ni Lexi. All right wife. Sagot nito. Mag-isa na lang akong nakaupo rito ngayon dahil kasama na ni Rafa ang mga anak niya. Tinuturuan niya ito kung paano ang tamang paghawak at paggamit ng yantok. Mga bata pa lang ang mga anak namin ay nag-umpisa na si Rafa na turuan sila ng mga basic skills for self-defense, para maprotektahan nila ang sarili nila, dahil hindi sa lahat ng oras ay nandyan kami o ang mga security nila para protektahan sila. Lexi is now a black belter in Taekwondo. Nakita kong papalapit na sa akin si Rafa, iniwanan na niya ang mga anak niya. Umupo ito sa tabi ko. Parang kailan lang at ang lalaki na nila. Ani ko, look at Lexi, she's really a responsible ate sa mga kapatid niya. Yes, she's kinda strict though. I like her being like that. Kahit wala tayo ay kaya niyang disiplinahin ang mga kapatid niya. Wika ko habang nakatingin sa mga anak ko. Umakbay sa akin si Rafa at hinaplos ang braso ko. Humilig ako sa dibdib niya. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, aniya, tumangala ako sa kanya. Kontento na ako sa meron ako ngayon. Ang gusto ko lang ay masumaya kayo kasama ako. Nakangiti siya sa akin. Alam mong mahal ka namin ng mga bata. You made us happy every day. Ani ko. You're my happiness, baby and our kids. I will do anything to make you all happy. I promised you that, right? Tumango ako sa kanya, and you did it. Ilang taon na tayong kasal pero hindi ka pa pamilya. Thank you so much Rafa, for everything. Nilapit ko sa kanya ang mukha ko at hinalikan siya sa labi. Ay, rinig kong tukso ng mga anak namin. Napatawa naman ako nang humiwalay ako ng halik kay Rafa. Nakangiti ang mga anak namin sa amin. Samandal na lang ako sa dibdib ni Rafa at yamakap sa kanya habang nakamasid sa mga anak namin. This is the life that we prayed for, layong masaya at kontento. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Rafael at Lorraine. Hanggang sa muli, maraming salamat aking mga minamamahal na kababayan.